Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Nako, dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong kuha ng isang motorista na bumabaybay dyan sa Cannon Road na kung saan nakuhanan ho ng kanyang dashboard itong si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. At dito rin ho sa video na to, naku, mga punto de vista ho nitong si Doc Badoy ang ating papasadahan sa ating video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kababayan. Ho. Ito yung panawagan ho ng mga ilang otoridad sa ating mga kababayan na daanan etong si Catalina Cabral sa kanilang mga dashcam sa sasakyan. Panoorin natin to. Ito, meron na hong nag-upload na isa. Tanggalin lang ho natin ng konting yung music. Yan, tanggalin lang ho natin. Naan natin, ayan. Ayan ho mga kababayan, kitang-kita nyo. Parang nakakamiss sumakit ng Baguio. Sarap po kasi mag-drive dyan sa Cannon Road. Sarap po mag-drive dyan. Kung nag-i-enjoy ako mag-drive dyan. Ayan ho siya. Ayun ho. Ayun ho. Ayun ho. Grabe naman. Grabe naman yan. Ayan ho. Tsaka pangit ho ng pagkatingnan nyo ho ito. Talagang kailangan ho silang paalisin ng pulis dito. Pantakin nyo naman ho mga kababayan. Ibinalandra lang ho nila ang kanilang sasakyan dito sa mga pababa ng ng Cannon Road. Talagang yan, perwisyo kayo dyan ho. Ayan ho mga kababayan. Iniilagan ho yung sasakyan ni Manong driver Ayan ho. Ayan na lang ho yung daan. Ito na lang ho yung natirang daan para dun sa mga pababa ng Cannon Road. Ayun si Cathy Cabral. Grabe. Ito ho siguro yung tagpo na kung saan pinaalis ho sila ng mga pulis diyan sa bahagi ng Cannon Road na yan. Ito, lipat naman ho tayo dito kay John Vic Remulla. Nagpa-interview siya dito kay dito kay Llamas, diyan sa DZMM. Ito, panoorin ho natin to. Meron ho siyang ibinahagi sa ating mga kababayan kaugnay doon sa estado ng katawan nitong si Cabral noong na-retrieve na ho siya doon sa bangin. Ito, pakinggan ho natin. Gusto ko lang paalam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab, at unofficially yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints plus the identification of the family. Okay na ho yan talagang siguro hindi nyo nagagambalain yung mga pamilya nitong si Cathy Cabral dyan sa nangyari na yan, kasi nakakalungkot tong isipin. Mantakin nyo ayaw daw ilabas yung katawan dahil kailangan pa yung cellphone at yung laptop kapalit nung katawan nitong si Yusek Cabral. Ayon dito kay Congressman Libiste, hindi galing sa ating yan, galing ho kay Congressman Libiste. At lumalabas rin na consistent sa investigation ng sa follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. Nahulog sa taas. From a fall. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon ng binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero
Turns out, nung umaga, sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero, nung bumaba siya, parang Saka yung driver, parang hindi pa ba niya nararamdaman na mayroon ng mali doon sa kanyang amo na bakit gusto ko dyan, madam, ang taas-taas dyan, delikado dyan. Doon na lang tayo sa Mines View. Ay naku, mataas din doon. Kaso naman kung naisipan niyang tumalon doon, merong hihila sa kanya, hindi pa hihintulutan ng mga tao doon sa Mines View na tumalon ka doon, talagang hihilahin ka doon, di ba? pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down para magpagasolina, pagbalik ng driver, di na siya nakita eh. So, baka doon pa lang tumalon na. Ayun na lumalabas. So, ang cause of death, blood Force trauma, wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-linkage ay shattered towards the internal organs. So, Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 no? meters. Ayun. Naku, ba't nandito to? Ang tanong, nagsupilyo ka na ba? Diba? Baka naman na mairita sa iyan si John Vic Remulla, sobrang bantot ng bunganga mo, ha? Supilyo ka muna. Bida-bida ka na. Tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters sa mga 100. Walang talon, walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga conspiracy theorists dyan. No? Well, kung hindi sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Yan. Tulak namin doon. Yan, unahin mo yan si ano? Unahin mo yan si Boy Tinga. Para makita mo lang. Kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish. Oo, di ba? Kasi, Sek, pwede ba sumama dyan? Pwede. Bago ka sumama, magsupilyo ka muna. Hindi ka pwede sasama, hindi ka nakasupilyo, nakanantoka. Baka mga muy yung sasakyan nyo nitong si John Vic Remulla, di ba? Magsupilyo ka muna, Brad. Yung mga tinga-tinga mo, tanggalin mo muna. Itong si Yamas, ang hilig magbida-bida, di naman pala nagsusupilyo. Langyang niya. Magtulak, ikaw lang. Ang aming taga... Yan, si Yamas, mahilig magtulak yan, lalo na yung mga DVD. Naku, yan ang trip nitong si Boy Yamas, yung mga peking DVD. Pala ng tutulak. Pwede ba dagdagan yung tutulak? Pwede eh. Pwede ka sumali, pwede kang magboluntaryo at kung sakali, sa tingin ko si John Vic Remulla ay talagang malagod niyang tatanggapin na siya ang magtutulak sa'yo, di ba? kasi sabi na nga ba, marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre, mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado. Hindi naman kasi, hindi yan eh, hindi naman broken hearted lang yan si ano tawag dito. Itong si Yusek Cabral, hindi ko siya teenager na nagpatiwakal, broken-hearted, malaki ang problema. Yung ganti pong, di ba, walang conspiracy theory doon kasi, broken-hearted yan. Di ba, ay teenager, kapusukan yan. Siguro, ang laki ng problema ng ali na yan, may utang siya. Talaga hindi ho ganun kasi ang suma dito. Ang problema dito, nasasangkuto siya nasa napakalaking skandalo na kung saan, yung unang nagsalita, sinasabi niya na pagka umuwi daw siya dito, gugurgurin siya ng mga kasama niya dyan sa mga anomalyang flood control project na kung saan ang pangalan ni Cathy Cabral nasasangkot din ho dyan. Kuha mo ba, John Vic? Yun. Ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang scene of crime report. Pati yung time in and time out yun ng hotel, nakuha na rin namin yung CCTV. Pumasok siya doon mag-isa, lumabas siya mag-isa. Sir, wala akong sinasabi mag-isa. So wala siyang kasama. Yan kasi si Llamas, napakadumi ng utak niyan, kasi dumi ng bunganga niya. Tignan mo na Llamas, ikaw na nag-i-interview, pinagtitripan ka ba? Tapos binipresenta niya sarili niya, analyst eh. Yung tipong credible na mag-analyse sa mga nangyayari sa ating bansa eh, no? Amang best friend doon? Wala. O baka gusto mo sumama. Pambihira. Kahit sa parking, wala. Mag-isa po Secured, siya. sir, yung hotel. Kasi, Naka-tape siya ngayon sa considered a crime scene. May nakitang dalawang bag na puro papeles pero hindi pa pwede pasukin. So siguro ma'am na yung hapon makukuha na namin yung warrant. Pwede namin makuha yung nasa para talagang preserve yung crime scene. Kasi ang balita ko nga po ay inyong sinibak na o nirecommend na isibak itong mga polis sa Tuba, no?
dahil hindi nila tinrato na crime scene. Oo eh. Nung unang dumating sa akin ng report, nakita. Kasi nang pumasok sa system namin yung mga 12 midnight nung Nako, yung mga dokumentong naiwan nitong si Cabral, itatrato ho yan kung paano trinato yung mga computer niya dyan sa DPWH. So, wag na ho tayong umasa sa mga dokumento na yan. kinonfirm na siya talaga yun. Nakita ko siya mga 4:30. Nung pinapollow up ko yung reports, hindi nila tinrita sa crime scene. Pero for a highly controversial character involved in the biggest scandal in Philippine history, bakit di naman nila sinabing tinanong man lang, baka may iba nangyari dito. Correct. So ito matitiro mga mga police talongges eh. Kaya Hindi pro strongest, no? Parang hindi nanonood. Nako, ito talagang si Epal na naman tong si Llamas. Magsupilyo ka muna, Brad. Ang hilig mo sa ganyan eh. Kung di ka nagsupilyo, huwag ka sumama sa usapan. Dito pa lang, ang layo mo, nasa DCMM ka, nandito ako sa PH Update. Yung alingasaw ng bunganga mo talagang hapyaw, umaabot dito, Brad eh. Langyakang Llamas ka. Ito, ano kasi to, napaka-notorious nitong mama na to na super Duterte diehard haters po siya. Tipong wala namang ginagawa sa kanya mga Duterte. Sa bagay, trabaho na niya. Baka yun ang isa sa mga pinag-utos sa kanya. Kagalitan mo nga mga Duterte kahit wala silang ginawa sa'yo. Anak ng towa, pagpasok lang ng administrasyon nitong si Adik, doon ko lang narinig pangalan mo eh. Di ba? Nung panahon pa ni Tatay Digong, nasaan ka ba nun? Pambira ka kung kailan ka pa nagkapera, doon ka pa hindi nagsusupilyo. Meron ho talagang taong ganyan. Kung kailan pa nagkapera, doon pa babantot, doon pa babaho. Imbis na kahit pa paano, lilinis ka na ng konti, magiging presentable ka na. Hindi. Itong si Llamas, kung kailan pa siya nagkapera at lahat-lahat, doon pa... Ang mura lang na toothpaste, Brad. Bumili ka. Ito tayo kay, Doc Badoy ho tayo. Game! Pastor, hindi na kayo magugulat talaga. Kasi 'di ba best friend sila ni PRRD, no? Kaya yung buhay nila parallel na parallel. Ang Ay, ito ho pala yung nakuhang award nito si Pastor Kibuloy, itong Mindanao People's Choice. Ito ho yung ibinigay dito kay Pastor Kibuloy. Ang nakalagay ho dito Ministry Service Recognition Awards and Youth Advocate of the Year. Palakpakan. Ibang klase ho talaga. Tayo ay naniniwala dyan. Dito kay Pastor Kibuloy, hindi ho sila magtatagal na magkaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung yung mga inaakusa sa kanya nung si Risa Hontiveros, yung pernisyenta ni Risa Hontiveros dyan sa Senado, totoo. Hindi ho sila magkakatagalan sa pagiging magkaibigan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa katagal-tagal ng panahon, kinuha pa ho siya ng spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan si Pastor Kibuloy. Kaya yung natanggap ni Pastor Kibuloy na award na yan, na Mindanao People's Choice. Ito siya. Pakita ko sa inyo Teka lang ho. Ayan, ito ho. Ayan. Ayan ho, yung nakuha ho na yan ni Pastor Kibuloy. Ano ho talaga yan? Deserve niya ho yan. Yung ibinigay sa kanyang recognition na yan. siguro if I would summarize it, yung pinakamahalaga sa kanilang dalawa, yung kabataan. Lahat ng ginagawa nila ay para sa mga bata. Correct. Everything. At saka yung track record nitong dalawang ito, napakalinaw, no? Napakalinaw. Nung hindi pa uso na lumalaban sa CPP, si Pastor lumalaban na yan, no? Yes. So, and hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil. Kung kaya binabawian siya ngayon, ganun talaga tayo kahit ako nandito. Kasi binabawian ako, di ba? Kaya ako maraming kaso, binabawian. Ganun din si Pastor. Pero ano tinuturo niya sa atin? Matakot? Hindi. Tatag lang, di ba? Tuloy-tuloy mo lang. Kasi kung hindi ka titigil, nakakaawa ang Pilipinas, nakakaawa ang kabataan. So itong award na ito for Pastor talagang highly deserved. Kasi yan yung mithiin niya a better country for our children, 'di ba? Na kabaliktaran naman itong ng CPP, no? At saka yung mga politikong magnanakaw na walang pakialam sa mga anak natin at sa bansang sinisira nila, 'di ba? Ayun. So, Doc, yeah, thank you Pastor, no? okay, thank you so much, Doc. And once again, congratulations, Pastorette. Meron Meron lang ako idadagdag. sige,
Ano ito mga kababayan, Vox Populi ng mga banateros dyan sa Sunshine Broadcast ha. Mag-subscribe po kayo. Kasi naalala ko, nandun tayo no birthday ni Pastor eh. Oo. Oo, talagang namigay siya para sa mga kabataan. Mga kabataan. Ay, ito hindi mga taga JMC ha. Ay, hindi taga KOJC. Lahat yan. Lahat Ito award niya rin, ganun din. Hindi, ganun na ginagawa. hindi Para rin sa ito pamataan. Hindi rin to KOJC ha. So, Hindi rin member ng KOJC. ano, KOJC yan. matindi po itong ginagawa ni Pastor Kibuloy. Hindi lang pang JMC, hindi lang pang KOJC. Pang-keepers Pang-sports pa. Pang-keepers Oo, pa. panglahatan At yan. Doc may papakilala tayo isa pang guest natin. Ito, taga-Japan to. Oo. Si Boss Dada. Boss Dada, narinig mo ba kami? Ay, si Boss Ay, magandang gabi. Ayan, mga bumati ka bossing. muna, kaibigan kapatid. Bati ka muna at indiretso mo na doon sa masasabi mo doon sa award na natanggap ni Pastor Apollo Sigibole, brother. Ayun nga, magandang gabi sa lahat ng banateros at ito yung huling huling Vox Populi episode for this year. Magbabalik tayo next year. Pero ayun nga, napakaganda kasi ito yung huling natin, ito yung huling episode natin for this year, pero meron tayong ganitong award na natanggap, hindi ba? Yeah. Expected na ito minsan kasi talaga yung mga taong pilit ibinababa ng kasamaan, inangat yan ng Panginoon O, kaya makikita mo si Pastor kahit na ginigipit, no, hindi ba? Kahit na kung ano-ano yung bintang sa kanya, kung ano talaga yung pagkatao niya, kusang lumalabas at ipinakikita ng Diyos sa atin. So congratulations kay Pastor Apollo Kibuloy, yung yung JMC Kings, congratulations din. And of course, yung Team Pilipinas nag-gold medal din tayo sa sa SEA Games. Ayun. So, once again, congratulations JMC and congratulations Pastor Apollo C. Kibuloy. At syempre, ipagpatuloy nyo lang po ang inyong mga ginagawang kagandahang na ito para sa ating bansa, para lalo pa sa mga kabataan na pag-asa ng ating bayan. Ako naniniwala pa rin ako mga partner na yung mga kabataan ay hindi pa rin na maging pag-asa ng ating bayan kung mapapaganda lang ang edukasyon sa Pilipinas. So, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balitaan at Yan. isa pa nga sa pumutok na balita, itong pagkakamatay ni Yusek Cabral, na di umano ay nalaglag sa bangin at ngayon pinagdidiskusyonan ng mga kababayan natin Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo kung paano namatay at ngayon medyo malabo pa. Doc Lorraine, ano po ang masasabi niyo po dito sa pangyayaring ito? Master Judea at saka brothers, no? Like you said, wala pang malinaw, di ba? Pero what's interesting to me, what I find interesting, is yung kawalan Nandito po si Brothers Traveler. Parang hindi ko nakita. Mega love shoutout, brother. Sana nandiyan ka ng pala. tiwala ng taong bayan sa administrasyon ni Bongbong. Malupit yan, malupit. So that right away, siya yung binibintang. Ito nga, nandito Di ba? yung Agad-agad, nakita natin on social media. Kasi minomonitor ko yung social media all over yan. So, that's what I find interesting about all of this, no? Na agad-agad siya talaga yung inisip ng tao. At saka bakit naman hindi, nakita naman natin sa net approval ratings. Wala wala si yan. Nandito si Jay, si Judea, si Coach Oli at itong si ang pangalan to? Kalimutan ko pangalan nun eh. Sir Jack. Is minus 12. Ganun ang ibig sabihin ng minus 26, Bongbong Marcos, na tapos na yung mandato mo, tapos na talaga sa tao dahil sa panloloko mo, pag nanakaw mo, lahat ibibintang talaga sa'yo. And even this, no, for me, yes, definitely, no, whatever it is, he's part of this. Whatever it is, whether it's suicide, whether it's foul play, he has to be blamed for this. Kasi if you look at kilala ko kasi si Yusek Cabral nakatrabaho ko yan. No, very impressive yung kanyang record, 'di ba? Yung work record niya, tsaka yung educational background, etc., 'di ba? Naaalala ko kasi si PRRD nung sinabi niya sa amin nung na-appoint niya kami, sinabi niya
there will be no financial rewards, sabi nga, but there will be psychic rewards na, and he delivered on that. Talagang totoo, I've never felt the joy na naaakit ka sa bundok, tapos bubuti yung buhay nila, gagawin mo lang yung trabaho mo, hindi ka magnanakaw, walang kapantay, yung nakikita mo, na bumubuti ang buhay ng mga kababayan mo, at umaandar ang Pilipinas. And I'm guessing that at some point in Yusek Cabral's life, she was like that, di ba? Dahil public servant siya, 40 plus years, di ba? Tsaka maganda yung kanyang reputation until dumating siya until naging Pangulo itong pinakawalang kwentang Pangulong ito. Ayun. At sa akin, kasalanan ni Bongbong Marcos na ang dami niyang kinorap. Yan, kapag parehong-pareho ng tatay niya. No, kahit yung psychic rewards tinanggal mo. Yun na lang yung hinihingi mo. Hinihingi mo na lang yung pangalan mo malinis. Kahit yun ninakaw niya. Dahil magnanakaw siya. Nako. But anyway, Matindi kung ano po yan. yung opinion ni Doc Lorraine ngayon dito sa programa natin, yan din po ang nakikita natin na opinion ng karamihan sa ating mga kababayan. So ngayon, parang sabi mo kanina, Doc, maganda po ang record ni Yusek Cabral during Yeah. those times na nakasama mo siya. Parang ngayon lang po Yeah. nasira. Siguro parang ganun po ba? Yes. Mm. Yes. Like us. 'Di ba? Kahit naman nung time ni PRRD ay maayos-ayos na mga presidente, pinagkakatiwalaan natin kahit papano ang gobyerno. Pinagkakatiwalaan natin kahit papano ang most trusted noon ay ang AFP. Is it the same now? I don't know. Boss D, I'm sorry, Doc. Boss D, ano ang masasabi mo dito? Medyo naputol ata si Boss D, no? At dahil medyo naputol si Boss D, ikaw na muna, Control yung... Ako talagang napapaano ako dito yung klase ng pagkamatay at saka yung reaction ng family. Medyo ang daming Ang weird, no? kababalaghan kung tawagin ko. I mean, uupo ka ron na ikaw ay di umano sabi ay siya ay may fear of heights. Tapos uupo ka ron, Kenan Road dito ata, no? So upo ka ron tapos we don't know if it's suicide o itinulak. Kasi kung suicide, parang unlikely na doon ka tatalon eh. 'Di ba? Yun yung fear mo. Marami, ano mo yung nangyari? Maraming questions. And tapos ayaw ipa-autopsy, yung mga ganong klase. Pero kung ako, this is just my opinion. Ang sabi is, it's lumalabas parang fake death. Parang, kung may tanim witness, merong tanim istorya eh. Ako na yung cause only, maraming nagko-comment. Nagpapasa ako ng mga comment na. Maraming consistent na mga comment na to. Posible lang na buhay ka, pinatakas lang. Paniniwala na kayo. Kasi walang autopsy. Hindi mo alam kung nahanin na walang lamay. Walang buro, walang lamay, walang plano. So ano yan? Diba? Tatlo nga daw ngayon tatlo eh. Ang unang hinala ng mga netizen, buhay. At ito ay parang lamang, palabas. Pangalawa, pwedeng ipinapatay dahil doon sa mga hawak niyang dokumento na marami talagang may expose ng mga pangalan ng mga matataas na tao kaya ipinapatay. Pangatlo, Di umano Pangatlo, yung pangalawang nagpapatay, kundi yung pamilya. Kasi medyo pinaghihinalaan nila yung driver at yung asawa. Kasi first time in history sa kasaysayan na ganito ng mga krimen na ang mismong asawa mismo ang nagsasabi na walang foul play na naganap doon sa nangyaring yon. So, alam nyo naman, ang utak ng mga Pilipino malikot yan eh. So, ang katanungan, yung tatlo pala